Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Parte ito ng aking mahabang bitin-serye na pinamagatang para sa mga naiwan, karanasan, batas at benepisyo ng mga pamilya ng OFW. Para panoorin ang buong video, pindutin ang link na lalabas sa end screen. Disclaimer lang po, babala. Para lang po magbigay impormasyon ang video na ito. Hindi po payong legal. Salamat po. At huli, ako. Sa halip na magkwento ngayon tungkol sa aking karanasan bilang anak na OFW, ibabahagi ko na lang yung naging talumpati ko sa paksang ito noong 2013. Team officials of the government, our beloved parents and relatives, our dear school officials and professors, my fellow awardees, both for this year and for the past years, other guests, magandang araw po sa inyong lahat. If you had told me only a few months ago that I would be delivering this speech, let alone that I would be one of this year's 10 outstanding expat Pinoy children, I would not have believed you. In fact, before the summer of this year, I had not even heard of this award. It was my beloved father who told me about this award and encouraged me to participate. Isa pong OFW ang aking ama. Mahigit 20 taon na rin siyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Bago pa man siya na destino sa Saudi Arabia, nagtatrabaho siya sa United Arab Emirates. Sumunod siya sa yapak ng kanyang ama, ang aking lolo Dome, na nagsikap at nagtrabaho rin sa gitna ng disyerto. Inaamin ko po, may hinanakit po ako sa aking ama. Halos wala po kasi siya sa aking buong pagkabata. Wala siya para turuan akong maglangoy, magbisikleta, at manligaw. Sinubukan naman niya na magkasama kami ng higit sa isang tag-init. Noong 10 taong gulang ako, dinala niya at ang aking pamilya sa Saudi Arabia. Ngunit pagkatapos ng 2 taon, ay bumalik din kami sa Pilipinas. Tila napakalayo ng aking damdamin sa kanya. Natakot ako sa kanya. Marahil dahil hindi ko alam kung ano ang kanyang inaasahan sa kanyang mga anak. Pero sinusubukan kong gumawa ng tulay, magsilbing tulay upang kami magkaunawaan. Ngayon, pati ang aking ina ay kasama na niya sa Saudi Arabia. Binitawan ni Mama ang pagiging isang propesor para magsilbing guro sa mga batang banyaga na nasa elementarya at sekundarya. Mas matagal namang ditong nananatili si Mama kaysa kay Daddy. Pero pagkatapos ng 3 o 4 na buwan, kakailanganin na niya muling bumalik sa Saudi. Naiiwan ako at ang aking kapatid sa piling at gabay ng aking lola Huling, ang ina ng aking ina. Alam kong ayaw nilang lumaki kami nang wala sila. Subalit, alam kong kinabukasan rin namin ang pinagsusumikapan nila Daddy at Mama. Kaya't gusto kong suklian ang kanilang pagmamahal para sa amin. I wanted to bring them something that would recognize their hard work and sacrifice. My fellow awardees may have different sentiments, but I believe this award is not for me. This award is for my parents, for our parents. To the Bank of the Philippine Islands, and to everyone who was behind this 10 Outstanding Expat Pinoy Children Award, thank you very much for recognizing the talent, skills, and dedication of children of OFWs like me, and by extension of our parents.
Let us give them a round of applause. Higit sa lahat, pasalamatan po natin ang Panginoong may kapal sa mga biyayang ating natatanggap sa bawat araw. Sa Kanya, wala pong imposible. To our esteemed government agencies, to the POEA, to the OWA, and other government agencies, thank you very much for nurturing, supporting, and defending the rights of OFWs and their children. May you continue to do the good work. Please also give them an applause. Sa ating mga propesor at sa mga opisyal ng ating mga kolehiyo at universidad, maraming salamat po. Hindi lang sa mga kaalamang tutulong sa amin sa pagtahak sa karerang aming pinili at pati sa pagharap sa paghamon ng buhay, kundi pati rin sa pagsisilbing aming mga magulang sa paaralan. Alayan po natin sila ng masigabong palakpakan. To our parent who is with us today, to our grandparents, uncles, aunts, siblings, and other relatives, thank you very much for being there for us, for being both our fathers and mothers. Thank you for raising, supporting, guiding, and understanding us, and keeping our feet on the ground. Let us give them a round of applause. At sa aking mahal na ama't ina, maraming salamat po sa inyo. Wala man po kayo rito, wala po kami rito ngayon kung hindi po dahil sa inyo. Daddy, tatay, mami, mama, itay, inay, eto na po kami, ang bunga ng inyong pagsisikap sa ibang bayan. Hayaan po ninyo, hindi namin kayo bibiguin. Gagamitin namin ang aming mga talino at talento para sa inyo, para sa ating pamilya, at para sa ating mga kababayan tungo sa kaunlaran. Huwag po sana ninyong kalimutan na mahal na mahal na mahal namin po kayo. Karagatan man ang maghiwalay sa atin. Mananatili po kayong inspirasyon sa aming mga buhay. Mama, Daddy, para sa inyo po ito. Maraming salamat po. Mabuhay ang lahat ng mga OFW saan man panig ng mundo. Mabuhay! Mabuhay rin sa mga anak ng OFW na patuloy na hinahasa at ginagamit ang talento para sa pamilya at bayan. Mabuhay! Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat. Muli po, para panoorin ang buong video, pindutin ang link na lalabas sa dulo, sa end screen. Ano po ang bago niyong natutunan sa video na ito? Ano po ang inyong karanasan? Ano po ang inyong mga tanong? Magkomento po. Muli, babala, disclaimer. Para lang po magbigay impormasyon ang video na ito, hindi po magbigay ng payong legal. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. At panoorin ang iba pang Emir's Biten, Baliktanaw/InHindsight. Suportahan ang palabas sa Patreon, sa PayPal o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Suportahan at tignan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Salamat po, hanggang sa muli, at ingat!